So, ang topic natin ngayon ay creating and opening presentations. Yan. Para mas maganda at maayos ang ating presentasyon at exciting, punta tayo sa backstage view. Okay? Doon tayo magsimula. Okay? So, i-ano lang natin ng konti ang ating zoom para mas maganda. Okay? Zoom tayo. Yan. So, click natin, file, para makapasok tayo sa backstage view. Yan, nasa backstage view tayo. No? So, pagpasok natin sa backstage or backstage view, punta tayo sa new. Okay, pagka lumabas na yung mga panes or themes ng new, click lang natin yung blank presentation, which is basically naka-highlight naman na siya. Yun yung kanyang default, no? So, since naka-highlight na siya, click na lang natin yung create. Okay, so click natin, create. Okay. So, ito na ngayon yung ating blank presentation. Ito yung ating slides. Okay. PowerPoint includes all the features you need to produce professional looking presentations. Okay. So, pag gumagawa tayo ng PowerPoint presentation, ito ay made up of series of slides. No? So, ito ay binubuo ng mga slides. So, itong nakikita natin ngayon na nag-iisang slide, ito yung typical na slides. No? So, isa yan sa mga uri ng slides. Okay? At lagi natin tatandaan na ang inilalagay natin sa isang slide ay isang informasyon, no? Isang informasyon or information na kung saan ito ang magagawin nating tools, no? Ito yung gagawin natin para makapag-communicate tayo sa audience natin. So, lagi natin tatandaan, pag tayo gumagawa ng PowerPoint, kinakailangan alamin natin sino ba yung makikinig, di ba? Sino ba yung magiging audience natin? At base sa magiging audience natin at kung anong information gusto natin iparating sa kanila, yun dapat ang makikita nila sa slide. Okay, so basically, PowerPoint presentation is a tool for communication. Okay, so pag nakita nila yan, nalalaman na nila, no, kahit kung ano yung gusto mong iparating sa kanila, ano yung gusto mong ipaalam sa kanila. Ito na yung ating first slide, no? So pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa slides. No? Ang bawat slides na makikita natin ay mayroong tinatawag na placeholders. No? So itong dalawa na to, ito, okay, tsaka ito, placeholders yan. No? So itong dalawa, placeholders. Ito, tsaka to, okay, parehong placeholders sila. Okay? So yung mga placeholders na yan, direkta na tayo makakagawa ng, makakapag-insert ng text. No? For example, dito, makakapag-insert tayo ng text dito. Okay? Placeholder siya. So, dito rin makakapag-insert tayo ng text. Okay? So, itong dalawa na itong mga pansin, meron yung dotted lines. Okay? So, yung dotted lines na yan, during the actual presentation, hindi yan makikita. So, invisible siya. Meron din tayong tinatawag na thumbnail-sized icons, no? Just like this one. No? Ito yung pag kinilik mo, automatic, yun yung i-insert niya. Okay? Charts, di ba? Yung column lines, kasi na-click natin, cancel. For example, pictures, clip art to, insert pictures. Pag kinilik natin siya, so automatic may lalabas na browser window na kung saan select tayo ng pictures. Okay? Ganun din sa ating clip art. So, yan ang thumbnail. So, basically, these are the parts of on slide. So, may mga placeholder siya, may thumbnail siya. Okay. Siguro napansin nyo kanina, hindi ito yung ginawa kong hindi ito yung slide na nag-open tayo kanina, no? Kasi meron tayong tinatawag na slide layout. So, nagpalit ako ng slide layout para ma-highlight ko lang sa inyo yung placeholders tsaka yung thumbnail, no? But actually, ang slide layout ay makikita natin dito. Itong slide na to. Yan ang slide layout. Itong slide layout, itong slide groups, no, na ribbons. So, ito yung pinili ko, naka-highlight. Kung mapapansin natin, naka-highlight ito. Ito yung pinili ko, ito siya. So, these are the different kind of layouts na makikita natin na pwede natin gamitin for our presentation. Actually, madali lang din naman maunawaan ito at what you see is what you get. For example, sa layout, na pag in-click tayo, mamimili tayo pag title and slides. Okay. So, different siya, no? Placeholders, depende kung ano yung pipiliin mo to content.
Okay, and then comparison slide, and then the title only, okay, picture with caption, and then the content with caption. Most of the time, ako kasi like pinipili itong blank slide kasi na-enhance ko, naagawa ko ng sarili kong layout. Okay, so most of the time ito pinipili ko, yung blank slide. So let's go back to sa mayroong placeholder. Now let's presume or let's assume na gusto natin i-customize yung slide layout. For example, this one, may nakalagay na tayong information. Let's try this one. Okay, I'm going to click this. Yeah. Okay, this one. For example, this information, story of my life. Okay. For example, gusto natin mag-customize ng layout. Okay, so yung tatanda lang natin, if we customize a layout, lagi natin isipin or lagi natin i-assume na magbabago yung layout na ginawa natin based dun sa layout na gusto natin ipalit. Anong ibig kong sabihin? For example, this one. Okay, ang layout na yan currently is title and content. Okay, assuming na gusto natin siya palitan ng to content, for example, na-click natin itong isa. Okay, so automatically magbabago ng layout yung meron ng informasyon or may information na nailagay mo doon sa slide mo, magbabago yung layout niya. Okay? So, kaya yun ang isipin natin, magbabago siya, syempre, katulad niyan, ano nang ilalagay natin dito sa side na to, for example, diba? So, kung gusto natin gawin yung title only, obviously, ganun din, content and caption. So, yun lang tatanda natin pag tayo mag-customize ng layout na meron ng information na nakalagay, tandaan natin na magbabago ito o magbabago o maiiba yung ayos ng layout na dati na natin nailagay, no? Just like this one, ganun din yan, pag nagpalit tayo, obviously mag-iiba siya, and even the text na lumiit kasi pagkakasyahin niya yung sarili niya sa loob ng placeholders. Okay? So, ito yung tawag natin placeholders. Kaya ako, katulad na sinabi ko kanina, ako, preferred ko talaga yung layout na blank. Dito lang ako stick, tapos ako na bahalang mag-ayos lahat para I feel convenient kasi pag ito gamit ko. So, it's up to you guys kung ano yung sa tingin nyo magiging convenient para sa inyo sa paggamit ng slides or layout. No? So, kung gusto naman natin i-delete, for example, gusto natin mag-delete ng placeholders, click lang natin. Nakikita niyo itong arrow. Okay? Pag naging cross arrow na siya na pointed crossed arrow, click natin siya and then just press delete, no, sa keyboard nyo. Wala na siya. Okay? So, press delete. Diba? Click mo yung dotted lines. Okay? Pag nakalabas ka kasi arrow, pag pumasok ko sa loob, diba? Pag tinapat mo siya doon sa dotted lines, okay, magiging cross arrow siya, then click and then press delete from your keyboard. Okay? So, ganun lang kasimple. And obviously, pag kinilik mo yan at meron kang text sa loob, mawawala yung text. So much for that. Yan ang ating slide layout, kung paano siya gamitin, ano pagkakaiba niya, at kung ano sa tingin nyo makakabuti para sa presentation na inyong gagawin. Okay? Okay, yung susunod na video naman natin ay tungkol sa pag-add ng text box. Okay? So I'll end this for slide, and then next topic natin is adding text box. So see you on the next video. Okay, see you na sa next video natin, and I hope mayroon tayong natutunan dito sa slide na to at sana nakadagdag sa inyong kaalaman. At gaya ng sinabi ko, kung meron kayong questions or comments, okay, at the end of this video, makikita nyo kung saan nyo ako pwedeng makontak, kung saan nyo pwedeng ilagay yung comment. So, salamat and see you on the next video.